ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganun? Bakit ganun silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang Pilipinas slate. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung kaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa katulutuluhan po ng Pilipinas, tulot-tulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital eh. Kasi sumobra ng pagod ang katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. I will not miss this. Like what I said, nasarap ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidato, ang mga kasama natin sa PDP, mga doktor, ako hindi. Meron mga engineer, ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si PRRT. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman ang sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat.
Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ang PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yang Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun. Noon yun. Noong kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to eh! Uy, wala naman akong asin. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi po. Kidding aside. Good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Nay, parang hindi naniniwala. Advocacy yan. Kapayapaan. Peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto ko manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi matidisgrasya, hindi makikidnap, hindi mararape, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Mayroong pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Tama ka dun. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Tama ang mga sinabi niyo, JB. Hindi ayuda. Ano magkakagis na ng mga anak natin? Ng mga magulang, umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan po talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Yun. Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumibili ng suka. Inuutusan silang bumili ng suka. Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Marcoleta. Inuutusan lang bumili ng suka. Philip Salvador, artista. Pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap ang suka, lalo na sa yung lumpiang ubot, di ba? Oh, yun.
Senior citizens. Walang nagbanggit kanina. Nasa advocacy ako po yan. Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin. Tatakbo ka raw. Kung tatakbo ka, huwag mo naman kaming pabayaan. Nakalimutan na kami ng lipunan. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin, kawawa ang senior citizens. My heart goes to them. Alam niyo, pagka lumapit na sa inyo, gaganunin ka, tapos tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Ngayon po, pwede mo ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Jimmy Bondoc? Mahal nyo ba tutulungan nyo si JV Hinlo?